Bago ang lahat, base kay Nikola Jokic, a day before pa lang bago ang Game 3 sa Minnesota, alam na niyang hindi makakalaro si Aaron Gordon. Based naman sa injury report, nasa questionable status na si Aaron Gordon sa kanyang calf strain injury. Siya pa naman yung game changer sa Nuggets na bigla na lang bumubulusok kapag nag-i-struggle si Murray at Jokic. Ang isa pang big deal dun, wala din si Peyton Watson sa Nuggets at rule out na rin siya para sa Game 4 dahil sa kanyang hamstring injury. Hindi pa rin siya nakakapaglaro since April 1. Kaya siguro nasabi nitong si McDaniels na walang defense yung Nuggets dahil wala si Peyton Watson. Siya kasi yung best defender talaga ng Denver. Si Anthony Edwards naman, hindi pa rin nilalabas ang report kung anong injury ang nakuha niya nung Game 3 na bakit siya umalis ng game kahit pa may natitirang oras. Merong mga speculation na kaya lumabas si Edwards sa game dahil panalo na naman sila at dinaan siya sa injury management. Undisclosed kasi yung injury nakuha ni Edwards pero ongoing pa rin kasi yung treatment niya sa tuhod. Based din sa report, namamaga pa ang tuhod ni Anthony Edwards bago magsimula yung season. Teka, mali pala, bago mag-umpisa talaga yung playoffs. Lamang naman sila ngayon sa series na kung matatapos agad ng mas maaga, magkakaroon ng mas mahabang pahinga ang Minnesota. At posibleng makarecover si Anthony Edwards kahit papaano. Nasa 1-day interval na lang kasi yung game ngayon sa mga series. Less time na makarecover si Edwards. Iniiwasan din ng Minnesota na magkaroon ng collision si Edwards sa mga player habang nasa court na parang imposible yun na hindi siya mabangga ng mga player. Sinusubukan ding babaan ng kanyang workload during series. Siya pa naman ang leading scorer sa points sa Minnesota. 23 points, 8 rebounds, 4 assists, kaso nga lang 39 and 25%. Kaya sinabing wala pa rin sa dating form si Anthony Edwards dahil mababa ang shooting percentage niya. Yung Game 3, niyari kasi ni McDaniels yung buong Denver mula sa player hanggang sa coach. Hanggang ngayon nakikipag-trash talkan pa rin si McDaniels. Naka day-to-day status si Anthony Edwards papasok ng Game 4. Pwede siya maglaro, pwedeng hindi. Depende sa status ng injury niya. Pwede din magkaroon ng advantage ang Minnesota kung makukuha nila ang Game 4. Ang Nuggets naman must-win situation dahil kapag nakuha ng Minnesota ang Game 4, 2-game advantage agad sila. Kapag bumalik ng Nuggets na home court, pwedeng tapusin ng Minnesota or kahit bumalik ng home court ng Minnesota, nasa kanila pa rin yung advantage. Si Damian Lillard naman after ng 13 months may report na may chance makapaglaro ngayong playoffs. Kaso wala naman nakikitang report na si Dame nasa conditioning phase na hindi katulad ng kay Tatum or kay Kyrie dati bago siya sinatdown ng Mavericks. Idea lang kasi na makapaglaro talaga si Damian Lillard ngayong postseason. Balak di umano magkaroon ng surprise appearance si Dame sa playoffs. Parang naalala ko tuloy dati si Brandon Roy. Magiging possible lang na makabalik si Damian Lillard kung aabot di umano ng longer series. Either Game 5 or Game 6 or Game 7 yung series nila versus San Antonio. Ito rin kasi yung binanggit ni Coach Thiago Splitter na kung makakapag second round ang Blazers, pwede makapaglaro dun si Damian Lillard. Based naman sa mga write-ups, mas okay palagpasin na ni Damian Lillard ang playoffs na to at sa susunod na taon na lang maglaro. Baka kasi masira yung run ng Blazers na kung maglalaro si Dame dahil wala siya sa kondisyon. Nasa workout pa lang si Dame at nagre-ready na. Pero hindi yung katulad ng kay Tatum na marami siyang dinaan ng conditioning bago nakabalik. At ilang games din bago nakabalik yung kondisyon ni Tatum habang naglalaro sa Boston. Si Jonathan Kuminga naman, nag-a-average ngayong playoffs ng 16 points, 4 rebounds, 57 and 30%. Binanatan din ni CJ McCollum ang Golden State na bakit basta na lang pinakawalan si Kuminga. Ngayon tinuturo ni former president na big asset sa Atlanta si Kuminga kaya nagkaroon sila ng lamang sa series kontra sa Knicks. Na-outplayed kasi ni Kuminga ang buong bench ng Knicks. Walang player sa kanila nag-a-average ng double digit. Pero kung tutuusin, mas mataas ang overall points per game ng bench ng Knicks kontra sa Atlanta. Pero big deal sa Atlanta Hawks yung nasa 16 points per game ni Kuminga kapag pumasok siya dahil instant offense agad para sa Atlanta Hawks, hindi katulad sa Knicks na maghahanap pa ng player kung sino talaga ang makakapasok sa rhythm. Meron siya ngayong breakout playoff run at iniintay kung i-decline ng Atlanta Hawks ang kontrata niya para makapirma ng kontrata at dun din inaabangan kung masusulot siya ng ibang team.
Kapag dinecline kasi ng Atlanta ang team option ni Kuminga, pwede kasi siyang pumunta sa ibang team, hindi lang basta sa Atlanta Hawks yun, kung sino man ang makakapag-offer sa kanya ng malaking kontrata. Yun naman kasi ang habol niya. Siya ngayon yung binabantayan ng ibang mga teams kung posible siyang masulot pagdating ng off-season.